Amen. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay week 41, day 3. Amen. So magbasa na tayo ng mga Bible verses. Galatians 1:15 to 16. But when it pleased God to reveal His Son in me. Please God. What pleased God? To reveal His Son in me. So, ibig sabihin nito, isang kaluguran sa Diyos ang ihayag, ipakita, ipakilala ang kanyang anak sa atin. At tayo naman, sa bahagi natin, makapasok tayo sa pagtatamasa, sa karanasan, sa paghahayag sa anak. Kaya yan ay isang kaluguran sa Diyos. Na ang ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, ang maging sentro at tuon ng ating buhay ay si Kristo. Huwag tayo malihis mula dyan. At yan ang kaluguran ng Diyos. Kapag tayo nahiwalay sa Panginoon, wala tayo sa ekonomiya ng Diyos. Amen. 2:20. I am crucified with Christ, and it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live in faith, the faith of the Son of God who loved me and gave Himself up for me. So itong Galatians 2:20, napakakilalang verse nito at malaking verse siya. Lalo sa loob ng recovery. Ako, isa ito sa pinaka-paborito kong verse eh. Pag paborito mo, halos nare-recite mo na, na-memorize mo na eh. Diba? Galatians 2:20, it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live in faith, the faith of the Son of God who loves me and gave Himself up for me. Amen. Diba? So, nare-recite natin yan kasi yan ay isang malaking verse. Galatians 2:20. Ano man sinasabi sa verse na ito? Sabi niya, tayo ay kasamang napako ni Kristo. Di ba? I am crucified with Christ. Ako ay napako kasama ni Kristo. Kailan ba nangyari yan? Hindi natin yan naranasan, pero yan ay isang katotohanan na nangyari. Kaya pinapaniwalaan natin yung Biblia na tayo ay napako kasama ni Kristo. Amen. Bakit? Bakit tayo pinako kasama ni Kristo? O ito ang sagot. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. Ang ibig sabihin ng pinako, tinerminate. Bakit? Upang hindi na tayo mabuhay at si Kristo ang mabuhay sa atin. So yun ang dahilan. Ayaw ng Diyos na mabuhay ka. Nang ibig sabihin, ayaw niya mabuhay tayo sa ating natural na buhay. Kaya, yun, crucify tayo, tinerminate tayo. Huwag kang mabuhay sa natural na buhay. Yan ay pinako na ng Panginoon sa krus. Kaya sabi dito, it is Christ who lives in me. Ngayon, paano tayo mabubuhay? It is Christ who lives in me. Si Kristo ang mabubuhay sa atin. At ang pagkabuhay ni Kristo sa loob natin, yun ang magiging pamumuhay natin. And the life which I now live in the flesh, ayun. So mabubuhay pa rin tayo. Yung buhay na binubuhay natin sa laman. Sabi rito, I live in faith. Amen. The faith of the Son of God who loved me and gave Himself up for me. So alam niyo kasi ang isang believer, ang kanyang pamumuhay ay dapat pamumuhay sa pananampalataya. Pag tinanong mo ko, Brother Danny, paano ba mabuhay ang isang believer? O ito ang sagot. Dapat mabuhay ka sa pananampalataya. Ibig sabihin, yung pinaniniwalaan mo, pinananampalatayanan mo, yun ang binubuhay mo.
Okay? Ibig sabihin, yun ang pinaniniwalaan mo, yun ang naging landas mo, naging daan mo. Ibig sabihin, sa harapan natin, ang landas natin ay ang landas ng pananampalataya. At sinasabi rito, itong faith, hindi sa atin to. No, nung sinilang tayo, wala naman tayong faith eh. Ang faith dito ay faith of the Son of God. Hindi tayo yan, hindi atin yan. Wala tayo yan. Kundi ang pinamumuhay nating faith ay faith of the Son of God. Yan ang pananampalataya ng Panginoong Jesus na dinala sa atin at siyang ipinamumuhay natin. Amen. So mga kapatid, magbabasa na ako. The first problem that God's life encounters in us is that we do not realize the darkness of our human concepts. Most Christians think that they should be zealous and forsake the world once they become Christians. From man's view, this sounds very logical, but without God's life, it is not practical. Amen. Alam niyo kasi, tayo ngayon naging believer eh. So sinasabi nga natin, kaya tayo naging believer dahil nagkaroon tayo ng buhay ni Kristo. So kahapon, ginamit natin yung verse, di ba? Na when Christ our life, na si Kristo ang buhay natin. Kailan natin naging buhay si Kristo? Nung tayo ay nanampalataya. Kaya lang, nung tayo ay manampalataya, alam natin na tayo ay nag-iisang Kristiyano na, nanampalataya ka na eh. At maaaring nalaman mo rin na nung nanampalataya ka, nagkaroon ka ng buhay ni Kristo. Kaya lang, hindi natin naiintindihan kung paano maging isang Kristiyano. Bakit? Kasi imbis na mabuhay tayo sa buhay ni Kristo, ay umaasa pa rin tayo sa mga pantaong konsepto. Yung mga pantaong konsepto, mga natural na bagay na iniisip natin gawin, nag-iisip tayo ng mali, tama, yan ang mga natural na konsepto. No? At hindi natin nalalaman na yan ay punong-puno ng kadiliman. Yung natural na konsepto ay isang kadiliman sa buhay natin. Bilang mga Kristiyano, ang buhay natin dapat nakadepende sa buhay ng Diyos na dinala niya sa atin. No? Pero kung mabubuhay ka sa konsepto mo, malilihis ka mula sa buhay ng Diyos. At ang magiging buhay mo ay walang practicality ng isang buhay Kristiyano. Kaya huwag tayong mabuhay sa ating mga natural na konsepto. Hindi yan nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Gaano man katama yan, kabuti yan, natural pa rin yan. Amen. The day we were saved, we received a living Christ who became our life in us. Amen. So huwag natin kakalimutan yan. The day that we are saved. Okay? Yung day na yan na tayo nanampalataya sa Panginoon. Natanggap natin ang buhay ni Kristo tungo sa atin. Kaya sinasabi ko, ang isang believer, mayroon dalawang buhay. Yung natural na buhay niya, yun yung human concept. At si Kristo, na naging buhay niya, na naidagdag sa kanya, na kung saan dapat kay Kristo siya, sa buhay ni Kristo siya, mamuhay. Yung lumang concept, itabi na niya yan. Si Kristo na ang maging pamumuhay niya. Being Christians means that taking anything other than Christ as our aim. Many people have difficulty in their spiritual life after they are saved because they do not know the pathway of life. And they do not take care Christ as their life. Amen. So, nung nasave tayo, nagkaroon tayo ng buhay ni Kristo. Kaya lang marami mga believer, hindi nila naiintindihan paano mabuhay bilang isang Kristiyano. Na kung saan sinasabi sa atin
na dapat si Kristo ang ating aim. Ang aim is ang ating layunin. So ang layunin natin ay si Kristo. Nakafocus na yung buhay natin sa Kanya. Siya yung ating layunin. Pag sinabi mo kasi yung si Kristo ang iyong layunin, ang ibig sabihin, siya ay naging lahat sa buhay mo. Naging daan mo, naging pagpapasya mo, naging isa na siyang sinusunod natin, naging pamamaraan natin. Si Kristo ang ating aim. Huwag tayong lumihis mula sa Kanya. Alam mo, meron kang gustong gawin, meron kang gustong bilhin. Kung ituturing mo si Kristo na iyong aim, sa Kanya ka lalapit. Panginoon, gusto mo ba to? Nabiling ko to? Huwag ka nagmamadali. Huwag ka nagmamadali. Ako nga, meron akong gustong bilhin ngayon na sinasabi ko sa wife ko kanina, kagabi kanina. Hindi ko pa binibili. Ingat nito. Maingat ako. So, inaano ko pa siya, kinukonsider ko pa yung damdamin ko tungkol sa bagay na ito. So, kung bibiling ko ba siya, okay, talagang kailangan ko ba siya? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kailangan meron kang liwanag mula sa Panginoon. Meron kang go. O meron kang damdamin na ayaw ng Panginoon, gusto ng Panginoon, go ka na, o wag muna. So, dapat ganun. Si Kristo ang ating aim. Amen. The third problem, okay, so, today's reading na ako. The second problem pala. So, the second problem that life encounters in us is hypocrisy. A person's spirituality is not determined by outward appearance, but how he takes care of Christ. The expression of life involves the rejection of our natural disposition and preference, and simply allowing Christ to operate in us and break us. Then our actions should, through the inner operation of Christ, will be of life. If we always do things according to our disposition and natural being, the outcome will always be hypocrisy. Amen. So, ang sumunod na problema natin, mga kapatid, ay ang ating natural na disposisyon at preference. So, pag sinabi natin natural na disposition, ito yung mga natural na ugali natin. Yan ang disposition natin. Ibig sabihin, natural yan. Paano ka gumawa? Okay? So, yun ay isang disposition. Diba? At kung ikaw ay nagalit, anong ginagawa mo? Yan ay isang natural na disposition. Paano ka pumili ng mga bagay-bagay sa buhay mo? Yan ang ating mga disposition. Yung pamamaraan ng ating pagsasalita, paggawa, pag-iisip, yung mga gusto natin sa buhay natin. Yan ay mga natural disposition at related din yan sa mga preferences natin. No? Ang ibig sabihin ng preferences, yung mga bagay na gusto mo. So, yung mga bagay na yan, so sinasabi sa atin na isang problema, no? Isang problema sa buhay. No? Kaya sinasabi sa atin, yung mga action natin, okay, dapat wag maging natural siya. So, paano ba tayo mabubuhay nang hindi ayon sa ating natural na disposition at hindi ayon sa ating mga preferences? No? Kasi tayong mga believers, mga kapatid, meron tayong inner law of life, meron tayong panloob na kautusan ng buhay. No? Meron yan. So sa loob natin ay ang kautusan ng buhay. At ang kautusan ng buhay na ito ay naging
isang uri ng sense. Oo, sense. Na ang ibig sabihin, meron siyang damdamin na binibigay ang Panginoon sa atin. No? At itong damdamin na ito, no, dapat lagi natin sinasaalang-alang, pinapansin. Huwag natin siyang binabaliwala. No? At sa labas ng damdamin na ito, nandiyan dyan yung ating mga disposition at preferences. Madalas hindi sila nagkakatugma. Hindi sila nagkakatugma. Minsan meron kang gustong gawin. No? Pero yung damdamin naman sa loob mo, sinasabi niya, huwag mo nang unahin yan. May mga bagay na dapat mas unahin mo. Kasi yung buhay natin, kung tutusin, ang priority natin ay yung mga spiritual na bagay. Yung mga bagay ng Panginoon. Yung mga activities ng church. Marami yan. Di ba? Hindi na uubos. Kaya lang, minsan yung buhay natin ay hindi naman natin sinasabing ayaw natin yan. Kaya lang, mas inuuna natin yung mga bagay-bagay ng buhay natin kaysa sa mga ganyang bagay. So, nagiging disposition natin yung mga ganyan, nagiging preferences natin yung mga ganyan. Pero, madadama mo, laban siya, okay, salungat siya sa damdamin na binibigay ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan itakwil natin yung mga natural na preferences at disposition sa buhay natin. Sapagkat siya ay laban sa buhay na nasa loob natin. Amen. Amen. So the third problem that life encounters in us is rebellion. Christ operates and moves in us in order to make us clear about His will and requirements for us and about His leading and dealing with us. However, if we do not obey, but go against the feeling within, not accepting His leading or paying the price, this unwillingness and opposition are rebellion. Rebellion, ibig sabihin pagre-rebelde. Ano bang ibig sabihin ng pagre-rebelde? Ang ibig sabihin ng pagre-rebelde ay hindi ka tumutugon, no, sa kanyang gusto. Kontra ka. Salungat ka. Kaya rebelde ka pag gano'n. Kung minsan, hindi naman tayo isang tao na ang pagre-rebelde ay yung nag-iingay. Kasi may mga rebelde na talagang kitang-kita mo yung kanilang pakikibaka laban sa mga bagay na ayaw nila. Minsan, hindi naman tayo ganyan. Pero may mga time din na may mga tao na maingay. Maingay din sila sa mga bagay na gusto ng Panginoon. Ngayon, itong pagre-rebelde ay madalas nag-uumpisa sa kalooban natin. Kalooban natin. Sabagat si Kristo ay buhay natin. Meron siyang pag-ooperate na ginagawa sa loob natin. Yun, meron siyang paggawa. O, gumagawa siya, busy siya sa loob natin. Bumubuo siya ng mga plano, mga aktibidad, mga pagsasagawa ng mga gusto niya. So, nabubuo yan sa loob natin. At yan ay nalalaman natin sa pamamagitan ng pandaman ng buhay. Yung mga simpleng gusto ni Lord. Tuwing umaga, nagbabasa ka ng mga salita niya, nagsasalamuha ka. Okay, tuwing araw ng meeting, pumupunta ka sa meeting. Kung tapos na yung trabaho mo, dapat gusto niya umuwi ka na. At gusto niya maging faithful ka, tapat ka sa mga alay na kung ano yung mga dapat natin ibigay sa Panginoon. So lahat ng ito, ino-operate niya sa loob natin. No? At ang lahat ng ito ay nangangailangan, meron siyang kahilingan ng pagtugon. Yun. At kailangan tugunan natin siya. So ang Panginoon, kasi buhay natin siya, gumagawa siya sa loob natin. No? At lahat ng mga ginagawa niya,
kalaunan, nagiging ano siya, nagiging kautusan din siya sa loob natin na nangangailangan ng pagsunod. Subalit sa panahon na hindi natin ito ginagawa, sinasalungat natin, hindi natin pinapansin, no? Hindi tayo tumutugon, hindi tayo sumusunod. No? At sa katunayan, yung damdamin natin, ino-oppose o sinasalungat pa yung mga bagay na yan. Yan ay isang pagpapakita na tayo ay isang rebelde. Rebelde. Although, nakikita ka isang believer. O pwedeng pagdating naman ng meeting, nandyan ka. Nakaupo ka dyan. No? Pero yung istorya ng rebelde, okay, ay istorya natin sa kalooban natin at sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya sabi rito, our unwillingness to do things according to His will is clearly rebellion. Diba? So, napakalinaw na rebelde ito. No? Hindi, wala kang kusa na gawin ang mga bagay na kanyang kaluguran. Yan ay isang pagre-rebelde. Many of us commit this sin every day. The sin that we commit the most frequently and most severely is not an outward and visible sin. Rather, it is the sin of disobeying the sense of Christ in us. No? So, ibig sabihin nito, napakaseryoso, okay, ng pagre-rebelde na nagagawa natin sa loob natin. Di ba? Halimbawa, ang church minsan nag-a-announce siya. Magkaroon tayo ng love feast. Magdala kayo ng food. Kailangan wag mong ituring yan na isang normal na bagay. Dapat seryosohin mo siya. Huwag kang gumawa ayon sa iyong natural na buhay, konsepto. Kapag pag ganyan, magiging rebelde ka. Diba? O pagkatapos i-announce ng church, magdala tayo ng food. Lord, pupunta ka sa Panginoon. Anong food yan? Anong mainam na food na dadaling ko? Panginoon, ano ba ito? Ano ba yung Ganon, dapat. Alam ko, karamihan. Pag magdala tayo ng food pag Lord's Day, ano ba mura ngayon? Mahal ang mga bilihin ngayon, maghanap ako ng mura. Yan ay hindi konsepto ng Panginoon. Yan ay konsepto mo. Ano ba yung madaling lutuin? O ano ba yung hindi na ako mapapagod? Na daling ko na lang na ganyan na lang. Bumili na lang ako ng ganito o ganyan. Mabuti naman magdadala ka pa rin. Pero alam niyo mga kapatid, maliit na bagay, malaking bagay. Ang malaking bagay na hindi tayo sumusunod sa Panginoon. No? So, ganun. So, dapat natututo tayo ng pamumuhay ng isang believer. No? Kung minsan, bibigyan ka ng damdamin ng Panginoon. Yan ang dalin mo. Yan ang kaluguran mo. Pero sa kaluguran ko, kasi Lord, ang mahal naman yan. Lord, tsaka matrabaho yan. Di ba? Kaya marami tayong mga pagsalangsang na ginagawa sa loob natin. At marami rin pagkakataon, hindi naman tayo nagsumasalangsang, kundi hindi tayo nagtatanong. Hindi natin dinadama anong gusto niya. Kundi agad nagdidesisyon na tayo sa maraming bagay. Kaya ito yung pangkaraniwang kasalanan na nagagawa natin, ang pagre-rebelde. Una-una, hindi ka nagtatanong. At kung minsan, nagtanong ka nga, pero yung sarili mo pa rin na sinunod mo. Kaya, rebelde tayo, mga kapatid. Kailangan i-consider natin yung daan natin bilang mga believer sa harapan ng Panginoon. Ang Panginoon kasi faithful sa atin. Tinutustusan niya tayo. Kaya kung minsan kung nag-iisip tayo ng ano yung mas mura, hindi naman actually na wala tayong ibibili. Kundi yun ay bunga ng ating pagiging natural. Diba? Kaya ka ba nag-iisip ng mura dahil wala kang pambili? Hindi, meron.
Di ba? Yun ay konsepto natin. Yun ay ating disposition. Di ba? At kung minsan sasabihin ng iba, hindi naman ako pupunta eh. Pero nga actually ito mga usapan ganito lang to eh. Meron akong alam sa church. Pag hindi pupunta, hindi mag-share kung anong love feast. Kasi hindi naman siya pupunta eh. Sabihin niya, hindi naman ako pupunta eh. Kaya hindi na ako magdadala. Pero meron mga kapatid na nakita ako. Maski hindi pupunta, yung share nila pumupunta. Wow! Di ba? Naisip niyo ba yun? Hindi ba malulugod ang Panginoon sa ganun? Di ba? At may mga kapatid din ako nakita, hindi naman talaga may kaya, pero yung quality ng kanila sinishare, okay. Ganun. So lahat ng ito mga kapatid, kailangan bigyan natin ng pansin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Amen. Mga paglilingkod. So may mga kapatid na pinipili yung paglilingkod. Ano yung mas type nila? Ano yung mas, pag yun ang ginagawa mo ay medyo mas mas parang mukhang sikat ka. Ayaw nila yung ibang work. Nakakita rin ako ng ganun. Pag ang mga service, maliliit na mga service, so mag-ayos kayo ng silya, magwalis-walis kayo dyan, linisin nyo yung meeting hall, mamili kayo ng ganito. Ayaw nila yun. Ang gusto nila, uupo sila sa lamesa. At alam mo na, medyo mas okay na service sa kanila yun. So mga kapatid, huwag tayong mabuhay sa ating natural na buhay. At huwag din tayo maging salungat sa gusto ng Panginoon. Amen. So the fourth problem that life encounters in us is our natural capability, our natural being, disposition, and self are all problems that prevent God's life from coming out of us. However, the problem of our natural capability and ability is even more serious, and it is a strong obstacle that prevents life from flowing out of us. Yung life kasi kailangan lumabas sa atin, ma-express siya sa maraming ginagawa natin. Na ang gumagawa, hindi ikaw sa pamamagitan ng iyong kakayahan, hindi yung buhay na nasa loob niya natin. Ganon. Kasi kahapon may nag-speak tungkol doon sa board sa tabernacle. Sabi niya, yung board ay overlaid with gold. At yung board ay acacia wood. Na ang ibig sabihin nito, yung board ay tumutukoy sa ating humanity. At yung gold, tumutukoy sa divinity. Bakit yung divinity nasa labas? Kasi dapat ma-express siya. Bakit yung humanity nasa loob? Sapagkat siya ang bumubuhat, nagtatayo doon sa divinity. Kung walang humanity, yung divinity hindi makikita, hindi ma-express. Kaya kailangan merong humanity. Kaya lang ang problema natin, minsan yung humanity natin, maraming galing, mga natural na kapabilidad, abilidad, na siya natin ginagamit at nakikita. Hindi yung ginto ang nakikita. Kundi ang nakikita ay yung natural na abilidad natin. Lalo na yung mga kapatid na maraming kayang gawin. Mabilis silang gumawa at pinakikita nila yung galing ng kanilang paggawa. Pero hindi nila alam na yung mga bagay na yan ay walang kabuluhan sa Diyos. Huwag mong i-display yan. Huwag mo siyang ipakita. Dapat ang ilabas mo ay ginto. Dibinong bagay na nanggaling sa Diyos. Hindi ang ating natural na lakas, kapabilidad, talino, galing, kung ano-ano pa. Huwag natin gawin yan. Sapagkat yan ay hindi ginto.
At kung ganyan tayo, yung buhay na nasa loob natin, mapipigilan siya. Hindi siya dadaloy, hindi siya mahahayag, kasi nauunahan na siya ng ating mga natural na capability. No? At naniniwala ako, yung mga magagaling na tinuturing nilang may mga kaya silang gawin, kumisan gumagawa yan na hindi na nagpe-pray. So, kaya importante na lahat ng gagawin natin, bago natin gawin, marami tayong panalangin. No? At yung ating natural na kapabilidad, paako natin sa krus. Idaan natin sa krus. I-terminate natin sa krus. Huwag natin silang asahan. No? Kaya, sa simula pa lang, I have been crucified with Christ. No? Ang gusto ng Panginoon, ipako mo lahat kung ano ka. No? Hindi naman masama na tayo ay maraming natutuhan. Diba? Nag-aral at nagkaroon ng mga karanasan sa maraming bagay, naging pwedeng magamit ng Panginoon. Subalit, dapat lahat ng mga meron tayo, huwag nating dalhin sa eklesiya. No? Kundi iwanan natin doon sa krus. Iwanan natin doon sa altar ng Panginoon. No? At tayo ay mabuhay sa pagkabuhay na muli. Isang taong naglilingkod na ang inaasahan lang ay ang lakas ng Espiritu. Na kung wala ang lakas ng Espiritu, wala siyang kayang ilabas. At wala siyang plano na gumamit ng anumang bagay na natural. So yun yung tama. Amen. There are many brothers and sisters like this among us. They are capable and talented, but they do not consider these things as sin or filthiness. Diba? Marami silang mga talent, kakayahan. Hindi nila tinuturing na yung mga kakayahan nilang natural ay kasalanan. At mga maruruming bagay lang yan. No? So, wala silang ganung konsepto. Ang inisip nila, mabuti ito, marami kong alam. Ito ang gagamitin ko. Ito ang mga pamamaraan ko. Hindi nanggaling sa feeling, hindi nanggaling sa Panginoon. Walang damdamin mula sa Panginoon, gumagawa ng mga bagay. No? Walang pagpako sa krus. Walang terminate ng mga natural na buhay. No? Ito ay hadlang sa buhay ng Panginoon. They even think that these are good and useful things to the church. They think that they need such capabilities and talent in order to serve God. They do not despise their natural capabilities. Instead, they treasure them. If these capabilities remain unbroken in them, they will become a problem to Christ's life. Nako, ibig sabihin, nagiging balakid. Kaya nagiging problema siya sa buhay ni Kristo. Imbis na ang buhay ni Kristo ang maipamuhay, makita, madama ng tao, no, ang nakikita nila ay natural na kapabilidad. Pwedeng minsan sa tao, may tatago natin ito. Yung mga na tayo ay gumagawa, ginagamit natin yung ating mga natural na kapabilidad. Pwede mo maitago sa tao yan. At pwedeng humanga yung tao sa iyo. Napakagaling nitong kapatid natin. Dami niyang abilidad na alam. Makahusay. Sa kanila, wala silang alam. No? Pero sa Diyos, hindi mo maitatago na ang lakas at puwersa na ginagamit mo ay hindi galing sa buhay, kundi galing sa natural na buhay. Ito rin yung dahilan kung bakit minsan, yung mga kapatid, hindi rin sila nabe-bless sa mga ginagawa natin. Bakit wala silang buhay na natatanggap sa ating mga paglilingkod? Kaya, mga kapatid, ang buhay ay nakatago. Subalit ito ay real na bagay. No, na nakakapagtayo, nakakapagpalakas, nakakatustos ng Kristo sa tao. Kaya, ito mga sinasabi natin, parang minsan, hindi ko maintindihan yan, brother. Ano ba sama ng kapabilidad?
Mag-pray ka na lang. Panginoon, ayokong asahan ang mga alam kong bagay. Panginoon, hindi ako aasa dito. Mabubuhay ako sa pananampalataya. Ikaw ang aking aasahan sa aking mga gagawin. Magpipreach ako ng gospel, Panginoon. Hindi ako aasa sa kung anong alam ko. Aasa ako sa iyo. Mag-speak ako sa meeting. Panginoon, tustusan mo ko. Bigay mo sa akin yung mga salita mo. Di ba? Ano pa? Maski yung mga Levitical work. Magdadrive ka sa mga kapatid. Maglilinis ka ng meeting hall. Mag-aayos ka ng silya. Diba? Minsan magpapalit ka ng mga kortina. Marami mga gawain. Kailangan nating mamili. Daming work. Panginoon, tulungan mo ko. Ayokong gawin ito ayon sa aking lakas. Kailangan marami tayong prayer upang ang lahat ng mga natural na bagay ay madala sa krus. At upang makapamuhay tayo sa loob ng Espiritu. Amen. So there is one solution to all these obstacles in us. We must pass through the cross and let the cross break us. Yun. Pass through the cross and let the cross break us. Ang ibig sabihin, hayaan mo na ma-terminate ka ng krus ng Panginoon. Mawala ka. At ikaw ay mabuhay, hindi sa sarili, hindi sa natural na kapabilidad, hindi sa human concept, hindi sa kakayahan natin, at mabuhay tayo na kung saan lahat ng mga bagay ay na-crucified sa krus. At tayo ay na-deal, na-break ng Panginoon. Isa kang tao na nabubuhay sa Panginoon. Amen. Kaya, yun ang sinabi. Amen. If we want Christ's life to be unhindered in us, we must experience the breaking of the cross and allow these obstacles to be dealt with and removed. This will allow Christ's life to be lived out from us. Amen. So, anong buhay ang dapat na ipapamuhay na isang believer? Isang pamumuhay na naipapamuhay niya si Kristo. Nakikita si Kristo at si Kristo ang kanyang layunin at kanyang lahat-lahat. Ang kanyang paggawa, nadadama ng tao si Kristo. Sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pamumuhay, nakikita si Kristo. Kaya sinasabi, di ba? It pleased God to reveal His Son in me. Amen. Salamat, Panginoon. Pinakita mo sa amin na ikaw lang ang dapat naming ipamuhay at maihayag sa amin. Ano mang mga bagay na natural, ang mga bagay na ito ay dapat matuos sa krus upang ang iyong buhay ay dumaloy, ang iyong buhay ay maihayag, ang iyong buhay ay maging kalakasan namin at kakayahan namin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Amen. Amen.